Pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vico Soto. Okay, maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Dire-diretso na po ako, no? Maraming salamat sa ating social services sector, sa pangunguna ng ating dalawang ospital at City Health Department. Kitang-kita natin si Doc P, mukha pong doktor ngayong umaga. Ayun. Nais ko pong magpasalamat sa ating City Council sa pangunguna ni Vice Mayor Dodot Jaworski dahil pasado na po ang... Sandali lang, di ko pa sinasabi kung bakit. Excited kayo eh. Dahil pasado na po ang ating Appropriations Ordinance o budget para sa taong 2024. Sa halagang 17.2 billion pesos, ang pinakamalaking budget sa ating kasaysayan dito sa Pasig. At itong budget na ito, hindi lang basta binalangkas natin sa executive at binigay sa kanila para ipasa. Hindi po. Ito po ay talagang sinuri din nila, pinag-aralan nila, nagbigay po sila ng kanilang input. Siyempre gusto ko magpasalamat sa lahat ng konsehal natin, ano? Pero special mention siyempre sa ating Appropriations Committee sa pangunguna ni Councilor Maro. Yung ibang members, sino pa yung mga members nun? Ayan, nandyan po sila, ayan, taas ng kamay. Pero siyempre lahat po sila ay may iniambag, pati ang ating Vice Mayor. Ang kagandahan po sa ginagawa natin proseso, kasi nagkasama naman tayo sa budget hearing nung araw sa ating mga, lalo na sa mga department heads natin. Dati talagang ipapasa, meron pa nga hearing nun, less than 5 minutes, tapos na. Mas mahaba pa yung lupang hinirang kaysa dun sa hearing mismo. Totoo po yan. Kaya ngayon, tuwan-tuwa po ako dahil sa ginagawa ng ating City Council. Alam ko minsan, dahil para sa mga department heads, mga office unit heads, minsan siguro medyo inconvenient, nakakatakot pag tinatanong tayo, pero kasama yan sa proseso. At sa pagsasagawa natin ng gantong klaseng makabuluhang proseso, nagiging mas maganda yung kinalalabasan. May konting inconvenience, mas mahaba ng konti, mas mahirap, pero yung dulo, mas maganda. At tayo po, output-based tayo. At ang maganda po dito sa ginagawa natin, habang tumatagal, mas gumaganda, mas nagiging efficient ang mga proseso natin. Tiisin lang natin yung mga birthing pains, tiisin natin yung mga paglagpas dun sa mga pagsubok, sa mga challenges natin, dahil talagang nireorganize natin lahat eh. Hindi lang pagdating sa rationalization ng mga opisina, kapag sa plantilla, pero pati dun sa budget deliberations process natin, bago po lahat yan. Procurement process natin, sa totoo, napakahirap nung ginagawa natin. Pero inaayos natin kasi. Yung sinabi natin nung SOCA na inuna natin yung pundasyon, hindi tayo pwede dun lang sa malaking pagbabago. Ngayon po, yung masinsin natin, tinitingnan step 1, step 2, step 3. Dahil ang goal natin ay pagtapos na po tayo dito, yung iba sa inyo, matagal pa naman dito, lalo na mga department heads natin, marami pong bata. Tingnan ko yung mga listahan ng mga kasama natin dito. Sa totoo, karamihan ay bata-bata pa. So, tagal pa naman kayo dito. Pero ngayon pa lang, tinatanaw na natin yung future. Hindi tayo pwedeng short-term thinking lang. Kaya pag nakikita ko po yung mga improvement ng ating mga opisina in the last 3-4 years, lalo na ngayong term na mas napapabilis yung mga pagbabago dahil talagang tumutulong at aktibo rin ng City Council natin, nakakatuwa dahil marami man pagsubok, marami mang problema pa rin, di naman mawawala yan. Tandaan natin, 1 milyon ng Pasigenyo. Ganito kalaki ang City Hall natin. 100 ng offices, units, departments natin. Expect mo, magkakaroon talaga ng problema. Hindi mawawala yan sa isang lipunan, hindi mawawala yan sa isang LGU, sa isang lungsod. Pero ang importante, everyday, araw-araw, ay nag-i-improve, paganda ng paganda. At sa lahat ng opisina, hindi ko na isa-isa, pero sa lahat ng opisina na nakikita ko ngayong umaga at sa lahat ng opisina na hindi rin po kasama dito ngayong umaga, ang maganda po ay lahat nag-i-improve. Kahit tumingin po kayo sa kaliwa, kanan, sa harap, sa likod, lahat ng opisina natin nag-i-improve.
May opisina na mas mabilis nag-i-improve kaysa sa iba. May opisina na mas masigasig ng konti. Pero wala akong nakita na hindi nag-i-improve. Yan po ang maganda. Kita ko, PLP natin, daming improvement. Dr. Maningas, maraming salamat. Batiin ko na rin si Prof. Fred dahil kakagraduate niya lang sa Board of Regents natin. 9 years na nag-serve sa Board of Regents natin. At lahat po, nakikita ko talagang very proactive, and gamitin ko ng halimbawa yung PLP dahil nasa diretso sa harapan ko, kita natin mula doon sa infrastructure improvements, napakarami, yung pasad, yung auditorium, yung gymnasium. Kakapirma ko lang po nung sa pati yung hindi nakikita, yung fiber optic backbone natin para sa pamantasan. Pero mas importante siguro yung pagdating sa academics, yung sinusulong din ni Councilor Simon na job placement office natin, pati yung extracurriculars, gumaganda. Tapos dagdag pa natin yung RLE sa nursing na libre, yung connectivity allowance para sa lahat ng estudyante, yung sports program na hindi naman sa bago pero kumbaga inaayos, binubuo natin para mas maganda po siya. May allowance na rin yung mga daig pa natin yung mga ibang private school na malalaki, kundi yung mga athletes natin, may allowance lahat, hindi lang yung mga star players sa mga ibang private school, star player. Anyway, yun yung sinasabi ko, maraming improvements. Marami pa rin problema, ER natin, talagang maraming problema, ang hirap po talaga. Pero may mga innovations tayo, gaya nung Galing Pook Award ni Doc. Sa CHD natin, tuloy-tuloy na umuusad yung universal healthcare natin. Kahit po pagdating sa national government agencies, nag-i-improve din yung ugnayan natin. Lumalakas yung suporta natin. And again, kahit saan po kayo tumingin sa city or kahit anong sulok, anong kwarto, makikita natin. Dire-diretso yung improvement at nagkakamomentum pa tayo ngayon. Yun po yung maganda. Ang paalala ko lang po, lalo na sa mga hepe natin, ako wala akong reklamo sa mga hepe natin. Kasi kung may reklamo ako sa hepe natin, ay hindi na po sila hepe ngayon. Pero maganda po talaga ang kalidad ng serbisyo ng mga hepe natin. Ang sinasabi natin, hindi lang dapat yung day-to-day. But again, paulit-ulit na sasabihin, long-term dapat yung tinitingnan natin. Ang siguro isang dapat lang talaga natin i-improve. Ito, lalo na sa health services natin. At mahirap po gawin, lalo na sa health services, iba-iba yung shifting, minsan mabilis din yung turnover ng tao natin. Pero pagdating lalo na sa administrative side, yan, hindi naman nagbabago madalas yung mga tao natin sa admin side. At hospital, CHD, hanggang sa health centers natin, lahat ng iba pang mga services, lahat po. Improve lang natin yung communication natin. Mula sa mayor's office, city admin's office, hanggang sa department heads, unit heads, lalo na pagdating sa mga opisina natin na sa mga field, ibig sabihin nga, yung mga center, etc., improve natin para alam din ng mga tao hanggang sa rank and file, dapat na alam nila, dapat nababalitaan nila yung mga ginagawa din natin sa management level. Pati yung mga challenges, wag nating itago sa kanila. Tayo, very transparent tayo. So, halimbawa sa procurement, may issue tayo, huwag natin sabihin lang na kasi may delay. Sabihin natin sa kanila kung bakit. Maging honest, maging transparent tayo sa kanila kung bakit ba nagkaroon ng delay. Aminin natin kung may problema man sa PMO side o talagang may lapse sa PR natin, aminin natin, sabihin natin sa kanila para hindi rin nagkakaturoan at nagkakasisihan. Pero yan, maliit na bagay na lang yun. At overall, nakikita natin talaga yung improvement sa mga proseso, sa mga mekanismo, sa mga serbisyo, programa, proyekto, aktibidades natin. Muli po, wala akong makita. Alam na, nung pinapasa yung budget, bago ko pirmahan, pinasadahan ko po ulit Tiningnan ko po lahat, page per page. Nakalista naman doon yung mga programs din natin kasi siyempre lahat may budget So nung tinitingnan ko, wala akong makita na hindi nag-improve. Kaya sa ating mga kawani ng lokal na pamahalaan, sa lahat po, mula sa City Council, hanggang sa City Administrator's Office, hanggang sa mga kasama ko sa Mayor's Office, hanggang sa bawat department, office, unit ng ating pamahalaang lungsod, congratulations sa inyo. Dire-diretso lang po tayo, tuloy-tuloy tayo, pagandahin pa natin, palakasin pa natin ang mga nasimulan na. Maraming salamat, congratulations, God bless, at magandang umaga. Adjourn na po tayo. May pa tayo pala sa CTD mo. Thank you din sa mga blood donors natin, mga kapitan, gagawad, mga NGOs, at lahat po ng mga voluntary donors po natin. Mabuhay po kayo. Adjourn na po tayo. Salamat po.